Hello everyone! Anyada TV po. Lalagyan ko po ng ilaw yung front yard namin. Kasi po, sa gabi po, medyo madilim po ang harapan namin pag po gabi. Dahil kasi medyo layo-layo po ang bahay dito sa amin. Kaya madilim po siya. At kailangan namin lagyan ng ilaw. Guys, ganito po ang itsura ng ilaw namin sa labas pag gabi. Madilim guys ang paligid. Kaya guys, pangarap ko talaga na mailawan yung harapan namin para at least hindi po masyadong madilim. Hindi po kasi ako makapag-project sa labas pag winter. Kasi marami pong snow. Malamig po masyado. Kaya pag po summer, yun po yung pagkakataon namin. Kung ano man ang gagawin namin sa backyard, summertime namin siya ginagawa. Ito pong gagawin kong project, 3 years na po itong pinag-iisipan ko. Kaya lang, syempre, pinag-aaralan namin ni Alvin kung paano namin gagawin. Pinag-isipan po namin mabuti ni Alvin kung ang gagamitin namin ay solar o yung low voltage. Yung pong low voltage, 12 volts po siya. Mahina po yun sa kuryente, guys. At ang binibigay niya pong ilaw o liwanag, kasing liwanag po ng mga ilaw natin sa loob ng bahay. Mahina po siya sa kuryente. Ang tawag po doon, low voltage landscape lighting. Lighting. Mali. Ang tawag po doon, low voltage landscape lighting. Hindi po lightning. Kasi baka po kami tabaan ng kidlat. So anyway guys, pakikita ko po sa inyo yung pong nabili namin ni Alvin. Ito po ay binili namin sa Lowe's. Ito yung una namin na desisyon na gagamitin namin sa labas. Nung pong inassemble namin ito, yung binili namin sa Lowe's, ganito po ang itsura niya. Ang ganda, no? Kaya lang guys, napansin ko, yung kanyang glass ay frosted. Pag ganito po yung glass, hindi po talaga nagbibigay ng magandang liwanag dahil nakocoveran nung glass yung liwanag na binibigay nung light, nung ilaw. So, at ang isa pa pong rason kung ba't hindi na nga namin ito nagustuhan dahil LED light po siya at hindi po siya replaceable. Kaya pag napundi guys, tatapon na lang namin, di sayang din, di ba? Kaya hanap na lang ulit po si Alvin yung mas maganda. At kaka-search po ni Alvin, ito po ang nakamakro sa kanya, sa pag-search niya. Ito po ay Volt. Yan ang kanyang brand name, Volt. At ang maganda po dito, guys, lifetime warranty. At nare-replace po yung LED light niya o yung LED bulb. So, mas maganda po yun. Imagine guys, lifetime warranty, wala kami magiging problema at mapapalitan nila pag nagka-problema yung aming binili dito sa Volt. Ito po ay nakita namin o nakita ni Alvin sa Costco at ito ay naka-sale. Kumbaga, ito ang kanyang Professional Landscape Lighting Kit. Guys, nung dumating po yung box na to, binuksan ko na po. Atate. Ngayon, inassemble ko na po kung anong klase itong kanyang pot light. Ang tawag po dito, guys, ay pot light. So, ganito po siya. Mas malaki doon sa unang na binili namin doon sa Lowe's. Pero, napapalitan po yung bulb. Kaya mas maganda. O yung kanyang LED light.
Kaya pag napundi po ito, pwede nyo mapalitan. Hindi po namin basta itatapon lang, di ba? Tapos gaya ng sabi ko, lifetime warranty po ito, kaya maganda. At ito yung ibang mga kasama nito. Itong professional landscape, yung lighting kit niya. Ito yung nabili namin sa Costco nung naka-promo siya. Meron itong 3 pot light, 6 na spotlight, at may kasama rin pong transformer at mga wires. Eto guys, pakikita ko lang sa inyo yung difference. Ito yung kinuha namin sa Lowe's. At ito naman, yung sa Volt. Guys, ang maganda lang dito talaga sa Amerika, pag hindi mo gusto, mapapalitan mo o mababalik mo. Wala po silang tanong-tanong. Kung minsan magtatanong sila, sasabihin nyo lang, hindi kayo satisfied, papayag po sila. Kaya ito, ibabalik namin. Yung 4 pong binili namin na boxes na ganito, ibabalik po namin. At ito na guys, ang gagamitin namin sa aming front yard. Kaya guys, mag-uumpisa na kaming mag-install sa aming front yard hanggang may liwanag pa. Okay? Maglalagay kami ng spotlight dito sa ilalim ng puno. At dito rin po sa may Japanese tree, maglalagay din kami ng spotlight. At dito naman sa bandang side na to, maglalagay kami ng pot light dito sa corner na to. At dito po, spotlight sa ilalim ng pine tree. At another spotlight dito sa corner na to. Maglalagay din kami ng light dito sa kabilang side. Spotlight dito sa ilalim ng pine tree. At another spotlight dito sa corner. Ayan guys, si Mami po yan, nagtatanggal ng damo sa paligid ng halaman. Tanggalin na natin sa box ang mga gagamitin natin. By the way guys, hindi po namin pinili ang solar dahil pag nagtagal, nagbabago po ang liwanag na binibigay nito. Dahil kailangan nyo po na every time papalitan nyo ang battery niya. I think every year kailangan nyo palitan ng baterya pag solar ang ginamit nyo. Ito yung gagamitin nating hat para dun sa ating pot light. Yan po, 2 na lang siya dahil na-assemble na natin yung isa. Ito naman ay para rin sa ating pot light. Meron din siyang kasamang tools para magamit nyo. Ito naman yung 6 na spotlights. By the way guys, ang kulay po ng ating spotlights at ang ating pot light ay kulay bronze. Huwag na natin tanggalin sa box. Lagay na lang natin dito sa side. Ito naman yung wire na gagamitin papunta dun sa ating transformer. Yung pong mga spotlight at pot light, may mga sariling wires po yun. At ito ang ating transformer. Mukhang mabigat. Maganda. Heavy duty. Cost ng kit na to na naka-promo sa Costco nung binili namin is $399. Pero ang original price nun, kung hindi naka-sale o yung naka-promo yung kit na yon is $600. Ito pa lang pong transformer, $200 na guys. So nakamura po kami dito. So hinihingal ako dahil mabigat. So dito muna siya. Oh, this is for the hub. Ito po yung hub. So lahat ng mga wire, ng bawat wire ng ilaw, ilalagay nyo po dito. Ito po, i-connect naman sa main, which is doon sa transformer. So dalawa ho ang kanyang hub. Yung pong transformer ay pwedeng naka-built-in dun sa wall or itutusok nyo lang sa ground. So, madali lang guys. So, alam nyo ba guys, natagal lang kami mag-decide talaga ni Alvin ng pag-install ng light dito sa laba, sa aming front yard. Ang kala kasi namin, mahirap. Madali lang po yung pag-i-install sa napanood namin. Kaya tingnan natin guys, yung talagang madali lang ba? Okay? Anyway, mag-start na tayo. Ba't nasa na ilaw? Handyan yan. Small boxes, hanapin natin. Baka itong small boxes na yun. Yeah. Yung ba yun? Oo, baka mabasag mo. Oo nga, ilagay natin dito. Baka mamaya Yeah, I think that's the bulb. Ilaw. Yan guys, mag-start na kami ni Alvin.
Ayan guys, yung mga gagamitin namin. Pasensya na kayo. Medyo maingay po dahil marami pong nagya-yard work sa kanilang mga backyard o sa front yard. At isa na po kami doon. Yan si Alvin. Chine-check po niya lahat yung mga gagamitin muna. At guys, para po maumpisa namin to at malaman namin kung tama nga ang aming ginagawa at eksakto, kailangan muna naming ilatag po yung wire niya. At saka namin isa-isang ikakabit po yung pathways light at saka yung mga spotlight. At doon din po sa Volt mismo na company, meron po silang mga videos kung paano po ang pag-i-install ng spotlight. Kailangan daw ilatag nyo muna ang inyong wire at saka nyo po ilalagay ang inyong mga spotlight para eksakto sa gusto nyong posisyon nito. Okay, sana maging successful. Ina-assemble muna ni Alvin yung transformer. Ayan guys, yan ang ating transformer. At by the way, ito po ay stainless guys, hindi yan kakalawangin. Yan yung kanyang mga On-off control. Switch. Ito on-off switch manual. Dito i-connect yung low voltage wiring. At ito yung settings. Setting yung hours. Kung how many hours nyo gustong pailawin. Yeah. Meron din siyang setting for dusk to dawn. Ang ibig sabihin nito, pag na-sense niya na madilim na, automatic niyang paiilawin. At pag meron ng araw, automatic naman siya magsha-shut off. Automatic, pagka maliwanag na, automatic siya mag-shut off. Okay. Nilalagay ni Alvin yung spike para sa transformer. Guys, kasi pwede nyo nga itong ibaon or i-built in nyo sa wall. Sa case namin guys, pareho namin gagawin. Ibabaon namin sa lupa at pagkatapos i-built in din po ni Alvin sa wall para talagang secure siya. Ang gagawin namin pag-install nito, temporarily, naka-peg muna siya sa lupa. Since nasa winter kami na lugar, so i-wall mount ko siya dun sa outdoor. Meron siyang attachment para sa wall mount. Ano yan? Ano yung Ito yung attachment para sa wall mount. Tanggalin mo muna. Oh, ayan daw yung attachment for wall mounting. Okay. And then, you-hook mo lang siya doon sa, sa labas. Nakalak na yan. Tapos kaya, isasabit mo siya. Okay. Since nasa lugar po kami na nag-snow, this is better off na on a higher ground. Yan, para hindi daw abutin ng snow. But for now, we'll just like put it on the ground temporarily while we are installing it. Dito po namin planong ilagay siya, at least nakatago siya. And then, it needs an access to an outdoor outlet 110. So, ito po yun. So, dito namin i-connect. Ibabaon mo ba siya? Temporarily, mamaya akong ibabaon pagka na-wired ko na siya. Okay. Aray ko. Yan ang aming pwesto ng transformer para hindi pong kita sa labas. Nakatago. Ina-assemble na ni Alvin yung ibang mga path light. Yan yung ilaw niya guys. Yan yung LED bulb. Meron tayong 3 LED bulb dahil 3 po yung ating path light. So ngayon, ikabit natin siya. Ang alam ko, wala naman itong polarity. Walang plus or minus. Yung ba ang polarity? Hindi katulad ng baterya, may plus or minus or kuryente. Ang 12 volt lighting po, you don't have to worry about yung polarity kung alin ang negative at positive. Okay, so ngayon, itutusok lang natin. Oh, that's it. That's simple. And then, ikakabit natin yung cover. Yung cover niya transparent para to give a better lighting. And then, hand screw lang siya. At so, yan napapalitan, replaceable, di ba? Yes, yes, hand screw. And then, ito yung tinatawag na hat. Yung cover niya. So, ikabit na po natin yung fixture. Yan, ganyan lang. Hand tight lang siya. So, ito ang isang hot light. Good, good, good. Itutuhog lang po natin siya kung saan natin gusto ilagay.
So, dito gusto ni Anya lang ilagay. Tutuhog lang natin siya mamaya dyan. So, temporarily, ganyan muna siya. At dito yung isa. Gaya ng sabi ko sa inyo, yung isang spotlight ay ilalagay natin dito sa ilalim ng puno. By the way guys, ito pong ating spotlight ay naa-adjust. Pwede po nating palakihin ang range ng kanyang ilaw o paliitin. Depende po sa paglalagyan nyo o kung saan nyo ilalagay, kung anong gusto nyo. Yan guys, pwesto na natin yung ating spotlight sa ilalim ng puno. At ang pwesto naman ng isang spotlight dito sa ilalim ng Japanese tree. Ito po ang tinatawag na hub, kung saan lahat ng ating landscape lighting ay nakakonect. That will be cabled straight dun sa ating transformer. Ngayon, itong hub na to, meron din siyang kasamang spike para itutuhog mo lang siyang ganon. Yan. So, buksan ko. Medyo mahirap ka. Kasi ang design niya, sealed siya for water. So, dito kinakabit ang wire. Dito, i-clip mo lang dito yung wire. Yan. One side and one side. As shown in the drawing. Pwede natin ilagay yung isang hub dito. Ito po ang unang light na ikakabit natin. So, ito yung cable niya. Madali na itong ilatag. Sabi dun sa instruction, hindi natin kailangan putulan ito. Kailangan equal length sila to the hub. So, I believe this is like 25 feet or 20 feet. Ngayon, ito ang ating hub. Ang bawat hub can handle up to 8 lights. So, by pair. Of course, yung lighting natin depende dun sa transformer. Itong transformer na to is about 150 watts. So, lahat itong kasama sa kit na to is that is more than enough para pailawin lahat ng lighting. Subukan natin mag-install. Kasi kailangan pailawin muna natin siya bago natin siya i-permanente. Kailangan ko siyang bawasan. So, puputulan ko siya. Ganyan kahaba. Ayan. The way you put the wire, you open it first. Maririnig niyo yung click. Yan. And then click on the other side. First wire. Ito natin. And then push the clip. Okay. And then put the other wire. Makita mo siya. Close up mo. And then just push the clip. Ganun lang. So, tibay siya, oh. Hindi siya mauhugot. Tibay. Ngayon guys, nakabit na lahat ng ilaw sa side na to sa hub. Ikakabit naman natin itong wires na to from hub to transformer. I think this is 100 feet guys. Gaya ng sabi ko kanina, maglalagay din tayo ng mga ilaw dun sa kabilang side. Ang ginagawa ni Alvin ngayon ay nilalatag niya itong wire na to papunta dun sa kabilang hub. Dahil doon namin sa kabilang side ilalagay yung pangalawang hub para sa mga ilaw na ilalagay namin doon sa kabilang side. Kailangan muna niyang ilatag yung mga wire na magagamit para dito sa side na to bago niya ito putulin. At gagamitin naman yung pinutol niyang wire para dun sa unang hub na inayos niya papunta ng transformer. Ayan guys, hanggang dito na lang po yan dahil dito namin ilalagay yung isang hub. Yung isang spotlight, dito namin ilalagay sa corner na to. At yung isa naman ay dito sa ilalim ng pine tree. Iko-connecta natin ang mga wires ng spotlight na to at ng spotlight na to dito sa hub na yan. At yun namang wire ng hub ay iko-connecta papunta doon sa transformer. Ngayon na alam na ni Alvin ang eksaktong haba ng wire na kailangan niya sa side na to, ito ay kanya nang puputulin. At yung pinutol niyang wire sa kabilang side ay iko-connecta naman niya rito sa kabilang hub papunta sa transformer.
Ito yung unang hub na kanyang inayos. Ito yung isang hub. Yan yung isang hub. Ito yung pangalawang hub. Okay. So, dalawa po ang hub natin, guys, ho. Ayun, guys. Medyo doon lang po nag-struggle yung aming pag-install nitong aming lighting sa front yard namin. Dahil kasi meron po kaming concrete na pathway dito sa harapan. Kailangan pong dumaan ng mga wires sa ilalim ng concrete. Yun po ang ginagawang paraan ni Alvin, which is nalaman naman po niya o napag-aralan niya kung paano po niya gagawin. Kaya approve. Ito ang naisip na paraan ni Alvin. Hinuhukay niya ang magkabilang side ng pathway at doon sa ilalim padadaanin ang mga wires papunta sa hub at saka sa transformer. Meron po akong extender. Ginagamit ko to sa pambutas on a stud inside the wall. So nakita ko rin sa video na since yung low voltage wiring, pwede mo siyang i-bound lang sa lupa. Hindi mo siya kailangan ilagay sa conduit. What is conduit? Conduit is like, you know, a pipe or let's say a PVC. So hindi mo na siya kailangan ilagay sa loob nun. So ano siya, good for outdoor, waterproof. And then nakita ko, since kailangan namin palusutin yung kable mula dito sa aming pathway, so gagamitin ko ito. Tignan natin kung uubra, guys. Ano yung pinanggagamit mo? Ito, pakita mo. Ang ginamit ko lang ay yung aking pan-drill. Okay. Pan-drill. Tignan natin kung lulusot, guys. Kasi baka may bato sa ilalim eh. Pero tingin ko wala naman. Nice. Ayan, lumulusot. Lumulusot siya. Wala ko na i-guide. Ayan. Lusot na ba? Sige pa. Ganyan na? Sige pa. Ayan, lusot na. Lumusot na po siya, guys. So, ngayon, itatali natin yung kable dyan. Hahatakin ko. Papunta. By the way, guys, kung wala po kayong concrete na pathway, madali lang po sana. Dire-diretso lang ang pag-i-install. Dahil ilalatag nyo lang po yung wires and then mag-start na kayo mag-install. Yun lang po yung problema sa amin. Kaya medyo natatagal lang kami dahil may concrete pathway po kami. So, ano yung ginagawa mo ngayon, Labs? Binabundle ko lang yung wire para pagka hinatak natin siya sa ilalim, madali. Hindi sabog-sabog yung mga wires. Isa lang. Isa. Parang isa lang siya. So, yun. Muna natin ng paraan. So guys, yung padadaanin ni Alvin sa ilalim ng pathway, yung wires ng pathlight, ng spotlight, at another pathlight, at yung wire ng second hub natin dito sa may kabilang side. Tinetape ni Alvin sa dulo ng extender o barena na ginamit niya kanina ang lahat ng wires na binandal niya o pinagsama-sama niya at tinape niya sa dulo nito para mahila niya papunta sa kabilang side sa ilalim ng concrete pathway. Ayan guys, successful ang plano ni Alvin. Hinihila na po niya yung mga wires sa kabilang side. Ngayon nahila niya na ang mga wires, maikakabit niya na ito dito sa transformer. Guys, malapit na pong matapos ang installation namin sa aming mga lighting dito sa aming front yard. At this point, i-connect na ni Alvin ang mga wires ng hub. And by the way guys, while I'm installing it, I'm not powered to the source. I'm not yet plugged in to your safety to your 110 volt. So basically meron kaming external outlet or outside outlet that is conformant to the house
to the code for outdoor, electrical connection. So this outdoor electrical connection, it can handle all weather, meaning like, it's not sensitive to moisture or wet, something like that. If I'm wrong on my description, I apologize because I'm not an electrician. So feel free to correct me. I'll be happy to learn more from you guys. So this is basically ready. Let me just tie this up. Tapos na guys, na-connect na ni Alvin yung dalawang wires ng hub sa transformer. Ngayon, ikakabit na natin yung kanyang cover. At pinwesto na rin ni Alvin yung transformer kung saan namin ito ilalagay. Ayan guys, nakapwesto na po ang transformer. At talagang secured po siya dito. Finally guys, natapos na po ang installation namin. At titignan natin ang outcome or effect ng ilaw. 1, 2, 3. Wow! Ang ganda! Ako guys, ang saya ko talaga. Kasi meron na po kaming ilaw sa front yard. Maliwanag na po ang harapan ng bahay namin. Masasabi ko guys, sa teamwork namin ni Alvin, talagang pag nag-project po kami, natatapos namin dalawa. Dahil pinag-aaralan namin para matapos namin ito ng maayos at maganda. Ngayon guys, na gumagana na po ang ilaw sa aming front yard at successful kami sa aming pag-i-install ni Alvin, ang gagawin naman natin ngayon ay ayusin ang mga wires na nagkalat sa paligid niya para maganda naman pong tignan. Ibabaon po natin lahat ang mga wires na nagkalat sa paligid. Yung mga excess na wires, gaya nito na nakabundle, ibaon nyo ng malapit dun sa ilaw. Para kung halimbawa po, magbago isip nyo at ilagay nyo siya sa ibang posisyon, madali nyo pong mahihila yung wire. By the way, ang instruction sa pagbabaon ng wire dapat 6 inches ang lalim nito. Pero sa case po namin, minsan wala pong 6 inches yung lalim dahil po meron kaming landscape fabric at baka mabutas ito. Yun po yung nilalagay sa ibabaw ng lupa bago nyo lagyan ng mulch to prevent ng pagtubo ng weeds. Dito naman po sa kabilang side, ibabaon namin yung wire sa lupa na may damo. Hanggang dito po yan guys. Ayan, dito sa may spotlight. Binabaon ni Alvin yung wire gamit ang pala, pero gently lang po para hindi ma-damage yung wire.
At pagkatapos niyang ibaon ng wire, hindi niya na to tinatakpan. Inaayos na lang po niya yung damo. Dahil pag nagtagal, makocoveran na rin yung ating wire ng damo at ng soil. Ayan guys, wala na pong nakakalat na wires at malinis na ang paligid. Lahat po ng wires ay binauna sa ilalim ng mulch. Malinis ng tignan. At diba guys, para siyang professionally done. Good job, Alvin and Annie, for this project.